Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Kumusta ang inyong mga puso? Sa araw na ito, isang kwento ang ating hihimayin. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang pag-ibig, kahit gaano pa katindi ang init at tamis, ay hindi kailanman magiging sapat kung ito ay nakatayo sa pundasyon ng pagkakamali. Minsan, sa sobrang paghahangad nating lumigaya, nakakalimutan nating may mga hangganan ng moralidad at may mga pusong nasasaktan sa bawat hakbang nating paitaas. Ang kwentong ito ay puno ng pagsisisi, pagnanasa at ang masakit na katotohanan sa likod ng mga lihim na ugnayan. Kaya naman, ihanda ang inyong mga sarili dahil simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Joren. Nagsimula ang lahat sa isang maulan na hapon sa mataong lungsod ng Legazpi, Albay. Ako si Joren, isang arkitekto na tapat sa aking asawa. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana nang makilala ko si Cristel. Siya ang interior designer na kinuha para sa isang malaking proyekto sa isang resort sa Misibis. Noong una, professional lamang ang aming turingan. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na tila humihigop sa aking katinoan. Sa tuwing kami ay magkasama sa site, ramdam ko ang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Isang uri ng atraksyon na bawal, pero sadyang napakahirap iwasan at labanan. Habang tumatagal ang proyekto, mas naging madalas ang aming pag-uusap na lampas na sa trabaho. Nagkukwentuhan kami tungkol sa aming mga pangarap at mga pagkukulang sa buhay habang nakatanaw sa Bulkang Mayon. Doon ko nalaman na si Cristel ay kasal na rin kay Leonardo, isang negosyante na laging wala sa bahay dahil sa negosyo nito sa Maynila. Ang aming pagkakatulad sa pakiramdam ng pangungulila ang naging tulay upang mas lalo kaming maging malapit sa isa't isa. Hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong nahuhulog sa isang patibong na ako mismo ang gumawa at naglatag. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na presentation, nagpasya kaming magdiwang sa isang maliit na bar sa Daraga. Dahil sa impluwensya ng alak at ng malamig na simoy ng hangin, mas naging mapangahas ang aming mga salita at kilos. Hinawakan ni Cristel ang aking kamay at doon ay naramdaman ko ang kuryenteng gumagapang sa aking buong katawan. Alam kong mali. Alam kong may naghihintay sa akin sa bahay. Pero sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga lang ay ang nararamdaman ko para sa kanya. Nilunod ko ang aking konsensya sa bawat baso ng alak na aming iniinom. Hindi nagtagal. Ang mga simpleng hawak sa kamay ay nauwi sa isang masidhing halikan sa loob ng aking sasakyan. Doon sa dilim ng gabi, tinalikuran ko ang lahat ng aking prinsipyo para sa panandaliang sarap. Ang bawat haplos ni Cristel ay parang apoy na tumutupok sa aking dangal bilang isang asawa at ama. Wala akong ibang naisip kundi ang init ng kanyang katawan at ang tamis ng kanyang mga labi na tila isang ipinagbabawal na prutas. Sa gabing iyon, nagsimula ang aming lihim na relasyon na punong-puno ng pagnanasa at ng mga nakatagong kasalanan. Paggising ko kinabukasan, sinalubong ako ng tawag mula sa aking asawang si Liza. Masayang-masaya siyang nagbabalita tungkol sa school project ng aming anak na si Kenji. Pero bawat salita niya ay parang kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Ngumiti ako sa telepono at nagpanggap na maayos ang lahat habang sa tabi ko ay mahimbing na natutulog ang babaeng naging katuwang ko sa pagtataksil. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng takot, mas nanaig pa rin ang pagnanais kong makasama muli si Cristel sa susunod na pagkakataon. Naging rutina na namin ang magkita sa iba't ibang hotel sa paligid ng Albay at Sorsogon upang hindi kami mapansin ng mga kakilala. Sa bawat pagkakataong kami ay magkasama, tila kami ay nasa isang paraiso na kami lang ang nakakaalam. Ang mga pangako namin sa isa't isa ay matatamis, bagaman alam naming dalawa na ito ay nakabase sa kasinungalingan. Sinasabi ko sa sarili ko
na basta't mahal namin ang isa't isa, ayos lang ang lahat. Nabulag ako ng emosyon at tuluyang kinalimutan ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin ng tapat at totoo. Minsan ay dinalaw kami sa site ng kapatid ni Cristel na si Joyce na tila nakakahalata na sa aming mga kilos. Ang mga tingin niya ay mapanuri at puno ng babala. Ngunit dahil sa bugso ng damdamin, hindi ko ito binigyan ng pansin. Para sa akin, sapat na ang sandaling ito kasama si Cristel. Kahit pa ang kapalit nito ay ang aking kaluluwa. Ang bawat tawa at lambingan namin ay may kalakip na pangamba, ngunit sa gitna ng panganib, doon ko naramdaman ang buhay na tila matagal nang nawala sa aking sistema. Isa itong napakamahal na pagsusugal. Sa pagtatapos ng unang kabanata ng aming kwento, naniwala ako na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang batas ng tao at ng Diyos. Akala ko ay sapat na ang aming nararamdaman upang maging tama ang mali. Ngunit ang hindi ko alam, ang bawat kabanata ng kaligayahan na aming isinusulat ay may kaukulang bayad na hindi ko pa kayang bayaran. Ang simula ng aming kwento ay makulay at mapusok, ngunit ang dilim ay unti-unti nang lumalapit upang bawiin ang lahat ng ninakaw naming sandali mula sa aming mga tunay na pamilya. Lumipat ang aming proyekto sa Davao City. At dahil dito, mas naging madali para sa amin ni Cristel ang magkasama ng mas matagal. Dito sa Mindanao, tila walang nakakakilala sa amin, kaya mas naging kampante kami sa aming mga kilos. Nagrenta kami ng isang maliit na apartment sa Lanang kung saan kami nagpapanggap na mag-asawa tuwing weekend. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa aming relasyon. Ang selos at ang palaging pagtatago ay nagsimulang magbigay ng lamat sa aming masayang pagsasama. Ang takot na mabuking ay laging nakabuntot sa amin. Isang araw, habang kami ay kumakain sa isang tanyag na kainan sa Jack's Ridge, bigla naming nakasalubong ang isang matalik na kaibigan ng aking asawa na si Jerome. Halos tumigil ang tibok ng aking puso nang batiin niya ako at itanong kung sino ang kasama ko. Mabilis akong nag-imbento ng kwento na si Cristel ay isang kliyente, pero ang kaba sa aking dibdib ay hindi maalis. Nakita ko ang pagdududa sa mga mata ni Jerome at alam kong simula na yon ng pagguho ng aking mundong pilit kong itinatayo sa ibabaw ng malaking kasinungalingan. Simula noon, naging paranoid na ako sa bawat galaw ko. Tuwing tatawag si Liza, hindi ko na siya masagot ng diretsyo dahil sa bigat ng aking konsensya. Maging ang aming anak na si Kenji ay napapansin na ang aking panlalamig tuwing kami ay nag-uusap sa video call. Samantala, si Cristel naman ay nagsimula nang humiling ng higit pa sa kaya kong ibigay. Gusto na niyang makipaghiwalay ako kay Liza para maging legal na kaming dalawa. Doon ko napagtanto na ang pag-ibig na nagsimula sa tago ay hindi kailanman magiging payapa sa ilalim ng liwanag. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo sa loob ng aming apartment. Isinigaw ni Cristel ang lahat ng kanyang sentimiento. Ang pagod sa pagtatago, ang takot na maiwan, at ang kagustuhang magkaroon ng sariling pamilya kasama ako. Sinubukan kong pakalmahin siya, pero maging ako ay nalilito na rin sa aking nararamdaman. Mahal ko siya, pero hindi ko kayang iwan ang pamilyang binuo ko ng maraming taon. Ang saya na dati naming nararamdaman ay unti-unti nang napapalitan ng pait at mga sumbatan na tila walang katapusan. Ang aming paraiso ay nagiging isang madilim na kulungan. Sa gitna ng aming kaguluhan, nakatanggap ako ng balita na si Leonardo, ang asawa ni Cristel, ay naghihinala na rin. May mga nakakita raw sa amin sa Albay at nakarating ito sa kanyang kaalaman. Si Kevin, na tauhan ni Leonardo, ay nagsimula na palang magmanman sa mga kilos ni Cristel. Ang panganib ay hindi na lamang emosyonal, naging pisikal na rin ang banta sa aming kaligtasan. Bawat busina ng sasakyan sa labas ng aming apartment ay nagpapakaba sa amin. Iniisip na baka iyon na ang katapusan ng aming lihim at ang simula ng gulo. Dahil sa takot, nagpasya kaming maglayo muna ng ilang linggo. Bumalik ako sa Maynila
para harapin ang aking pamilya, ngunit ang aking isipan ay laging nasa Davao. Napansin ni Liza ang aking pagkabalisa. Isang gabi, habang ako ay tulog, kinuha niya ang aking telepono at nabasa ang ilang mensahe namin ni Cristel na hindi ko nabura. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng kanyang mga hagulgol. Doon ay gumuho ang lahat. Ang tiwala na iningatan namin sa loob ng 10 taon ay naglaho sa isang iglap dahil sa aking kataksilan. Hindi ako nakapagsalita nang harapin ako ni Liza. Wala akong maibigay na dahilan na magpapaliwanag sa aking ginawa. Ang sakit sa kanyang mga mata ay ang pinakamabigat na parusang natanggap ko sa buong buhay ko. Tinawagan niya ang aming mga magulang at maging ang aming ninong na si Lito upang humingi ng payo. Ang buong pamilya ay nabulabog at ang aking pangalan na dati ay kagalang-galang ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil. Walang lugar na mapagtataguan, walang salitang makakapaghilom sa sugat na aking nilikha. Sa huli, ako ay pinalaya sa aming sariling tahanan. Habang naglalakad ako sa gitna ng ulan bitbit ang aking mga gamit, tinawagan ko si Cristel. Ngunit ang tanging sumagot ay ang kanyang kapatid na si Joyce, na nagsabing si Cristel ay dinala na ni Leonardo sa ibang bansa upang doon ay ayusin ang kanilang pagsasama. Nawala ang lahat sa akin. Ang pamilya ko, ang babaeng akala ko ay makakasama ko habang buhay, at ang aking dangal bilang isang lalaki. Ang pag-ibig na akala ko ay wagas ay isa lamang palang ilusyon na nag-iwan sa akin ng malalim na sugat at walang katapusang pagsisisi sa bawat maling desisyon. 3 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang malaking eskandalong iyon. Kasalukuyan akong naninirahan sa isang maliit na bayan sa Calamba, Laguna, malayo sa kinang ng aking dating buhay bilang isang sikat na arkitekto. Nagtatrabaho ako bilang isang freelance contractor sa maliliit na bahay, sapat lang para mabuhay sa araw-araw. Ang bawat gabi ay puno pa rin ng alaala ng mga maling nagawa ko. Madalas kong tignan ang mga lumang larawan ni Liza at Kenji sa aking wallet, ang tanging alaala ng pamilyang sinira ko dahil sa panandaliang init ng damdamin at maling pag-ibig. Isang araw, habang bumibili ako ng gamit sa isang hardware, nakita ko si Lani, ang dati naming kasambahay. Ibinalita niya sa akin na maayos na ang buhay ni Liza at Kenji. Si Liza ay nakahanap na ng bagong pag-asa at si Kenji ay nag-aaral na sa isang magandang universidad. Masaya ako para sa kanila, pero may kasamang kirot dahil alam kong hindi na ako bahagi ng kaligayahang iyon. Ang aking presensya ay isa na lamang masakit na bahagi ng kanilang nakaraan na pilit na nilang kinalilimutan at ibinabaon sa limot ng panahon. Sinubukan kong hanapin si Cristel sa social media, ngunit tila naglaho na siya ng tuluyan. Ang balita ko ay naging maayos ang pagsasama nila ni Leonardo at nagkaroon na sila ng sariling anak. Doon ko naintindihan na sa kwentong ito, ako ang tanging naiwang talunan. Ang pag-ibig na aming ipinaglaban noon ay isa lamang pagsubok na pareho naming binagsakan. Pero siya ay nabigyan ng pagkakataong magsimula muli habang ako ay nakakulong pa rin sa aking mga nakaraang pagkakamali. Ang bawat hakbang ko ay mabigat pa rin dahil sa daladalang konsensya. Minsan ay dumadalaw ako sa simbahan ng Quiapo upang humingi ng kapatawaran. Doon ko nakilala ang isang matandang deboto na si Lope na madalas kong makausap tungkol sa buhay. Sabi niya sa akin, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nananakit ng kapwa at hindi nangangailangan ng kasinungalingan upang mabuhay. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing aral sa akin na ang kaligayahan na nakukuha sa maling paraan ay may kaakibat na sumpa. Natutunan kong tanggapin ang aking kapalaran bilang bunga ng aking mga naging desisyon sa buhay, gaano man ito kahirap at kasakit. Nagpasya akong sumulat kay Liza, hindi para humingi ng pagkakataong bumalik, kundi para humingi ng tapat na patawad. Sinulat ko ang lahat ng aking nararamdaman, ang pagsisisi, ang pangungulila, at ang pag-amin sa aking mga kahinaan.
Ipinadala ko ang sulat sa tulong ni Jerome na kahit paano ay nanatiling nakikinig sa akin. Hindi ko alam kung babasahin niya ito, pero ang mahalaga ay nailabas ko ang bigat sa aking puso. Ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahirap na proseso na kailangan kong pagdaanan upang tuluyan ng makabangon mula sa aking pagkakadapa. Habang nakaupo sa isang bench sa parke ng Calamba, pinagmamasdan ko ang mga pamilyang naglalaro at nagtatawanan. Doon ko naunawaan na ang tunay na kayamanan ay ang tiwala at respeto ng mga taong nagmamahal sa iyo. Ang pag-ibig na may kapalit na kasalanan ay parang isang bahay na itinayo sa buhanginan. Madaling itayo, masarap tirhan sa simula, pero sa unang hagupit ng bagyo ay agad naguguho at mawawasak. Ang bawat sandali ng aking buhay ngayon ay iniaalay ko sa paggawa ng tama at pagtulong sa iba upang hindi sila magaya sa akin. Nakatanggap ako ng maikling sagot mula kay Kenji pagkalipas ng ilang buwan. Sabi niya, pinatawad na ako ni Liza, pero hindi na kami maaaring bumalik sa dati. Sapat na yun sa akin. Ang malamang buhay pa sila at maayos ang kalagayan ay sapat na kabayaran sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang sugat ay naroon pa rin, pero unti-unti na itong naghihilom. Ang mahalaga ay natuto ako sa aking mga pagkakamali at handa na akong harapin ang bukas na may mas malinis na hangarin at mas matatag na prinsipyo sa buhay. Sa huli, ang kwento ng aking buhay ay isang paalala na ang pag-ibig ay dapat na nagpabubuti sa atin, hindi nagpapababa ng ating pagkatao. Ang bawat halik at haplos na ninakaw ko noon ay may kapalit na habang buhay na pangungulila. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ako dahil sa gitna ng sakit, nahanap ko ang aking sarili at ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagmamahal na marunong magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakakarami at ang pag-ibig na laging papanig sa kung ano ang tama at nararapat sa harap ng lahat. At yan ang kwento ni Joren. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess!